Hey guys! Good evening! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit nating update na pag-uusapan na para sa gabing ito ay pumapatungkol po dito kay Paulo Coenties. O ha, hindi nakatiis at nagbigay na rin ng kanyang pahayag ayon sa ating pong nabasa na kung saan, aba, ay tika po na ba, tila po ata nabahag ang kanyang buntot, ka-OG. So, mamaya pag-uusapan po natin ang patungkol dyan. But before that, narito po ang update natin kanina dito sa original Itbulaga na nasa TV5. So, sa mga nagtatanong, ka-OG, kung recorded lang ba ang episode? Parang. Dahil E80 pa rin po ito, makikita po natin E80 pa rin ang gamit nila at the same time, ang isinisigaw nila sa kanilang jingle, E80 pa rin at hindi po Itbulaga. Pero mali po natin pag nag-live sila, baka Wednesday. Antabayanan po natin yan. Samantala, mayroon naman ako nababasa na kung saan baka naman daw bawas-bawasan ang ilang recorded na show or recorded na episode ng Itbulaga. Hindi daw pa po pwede na halos araw-araw ay mag-live sila. So, ilan lang yan sa mga nababasa natin. Kayo ba, ka-OG? Ano ba ang inyong opinion patungkol dito? Okay lang din ba sa inyo? Recorded kasi ako, okay lang naman yan. As long as sila po ay napapanood natin araw-araw. Anyway, patungkol naman po dito kay Paulo Coenties. Ayan, Paulo na paiyak. May belta sa TVJ at Showtime. Pahiya si Paulo. So, meron po kasi daw di umanong naging pahayag itong si Paulo Coenties na kung saan ay parang tinanggap na ang pagkatalo dahil parang angkop din naman sa kanila ang kanilang pangalan do umano dahil ang gusto din naman nila talaga ay makapagbigay ng tulong at saya. Grabe, bakit ngayon nyo lang naisip yon? Bakit ngayon lang, Paolo? Kasi no choice na? Kasi may court order na bawal na gamitin ang Itbulaga. Pero dati, kung makapagpilitan na silang Itbulaga, wagas. Pero ngayon, okay na rin daw. Dahil yun din daw naman ang kanilang layunin. Yung totoo. Kasi kung talagang yan ang layunin nyo talaga, makapagbigay ng saya at tulong, noon pa ninyo give up ang titulong Itbulaga. Pinalitan na lamang ng tahanang pinakamasaya. Anyway, sabi dito po sa article, Paulo Coenties admitted his mistakes. Also gave up on the title Itbulaga, clarified the issue of Showtime replacing them. Paulo Coenties nagbigay ng pahayag hinggil sa bagong pamagat ng tahanang pinakamasaya. Nagbigay ng pahayag ang aktor na si Paulo Coenties hinggil sa panibagong titulo ng kanilang show na Tahanang Pinakamasaya. Nagmula umano ang kanilang panibagong pamagat sa kanilang jingle na magbigay ng saya. Tahanang Pinamasaya. Anong pinasaya? Tahanang Pinasaya? Bakit inyo nalang ginawang araw-araw pinasaya bilang kapalit ng Sunday Pinasaya ng GMA Network? Ayon pa kay Paulo Coenties ay angkop lamang ito dahil layunin naman nila ay makapagbigay ng saya sa kanilang mga manonood at sa mga sumusuporta pa rin sa kanilang programa sa kabila ng lahat. Yun naman pala angkop pala sa inyo yan Bakit hindi pa noon? Bakit inintay nyo pa ang court order? Ano yung totoo? Ngayon nyo lang yan sinasabi kasi no choice naman kayo dahil mas malala ang ang mangyayari kung hindi kayo susunod dito sa korte or sa batas. Dagdag pa ni Paulo Coenties na kahit anuman ang pinagdadaanan nila, ay tuloy-tuloy pa rin sila sa pagbibigay ng saya at papremyo para sa kanilang mga taga-subaybay. O hindi na masabi para sa taong bayan. Kasi taong bayan mismo sinusuka sila Samantala, hindi naman idinitalye ni Paulo Coenties kung matagal na ba nilang pinaghandaan ng pamagat na ipinalit nila sa Itbulaga. Matatandaan na kamakailan lamang ay tila nanindigan pa si Paulo Coenties at ang Tape Inc. na hindi pa umano natatapos ang laban sa pagitan nila ng TVJ na may kaugnayan sa pamagat ng kanilang palabas. Subalit wala silang nagawa
ng mismong korte na ang nag-utos sa kanila na magpalit ng pangalan. Sa kabilang banda, aminado naman sila na nagulat sila sa inilabas na desisyon ng korte dahil wala namang umano silang natanggap na kopya ng desisyon na bigla na lamang umano sila nang mabasa sa official social media account ang inilabas na desisyon ng korte. Anong walang natanggap? Yan na naman tayo sabi dun sa pahayag ni Attorney Maggie, nakita daw niya ito nung December 22. Tapos, official lang na inilabas ng korte nitong January 6 nga, 2024. January 5? Kailan nga ba inilabas? Opo, January 5, 2024. Gayunpaman, agad nilang sinunod at pinalitan na lamang ang titulo ng kanilang show. Nilinaw naman din ang kampo ng tahanang pinakamasaya na wala namang katotohanan ng mga issue na naglalabas sa kanila ang mga advertisers mula sa korte sa kanilang show. Ang kulo naman itong dulo na to. Nilinaw naman din ng kampo ng tahanang pinakamasaya na wala namang katotohanan ng issue na naglalabas sa kanila ang mga advertisers mula sa korte sa kanilang show. Anyway, bago pa ako ma-stress kaka-interpret dito sa huli, anong katotohanan sa issue na naglalabas sa kanila ng mga advertisers mula sa korte sa kanilang show. Basta yan na yan ka-OG. And ang masasabi ko nga po dito sa sinabi ni Paulo Fuentes na bagay din naman, di umano ang tahanang pinakamasaya sa gusto nilang pagbibigay ng saya sa kanilang mga taga-suporta. Parang umiba ata ang ihip ng hangin. No, Kaligitary Cards. Kasi dati para daw sa mga tao, sa taong bayan. Kaya nagpapatuloy pa rin sila. Ang mga tao daw ang dahilan kung bakit nagpapatuloy pa rin sila. So ngayon, hindi na niya masabi yon kasi talagang totoo naman na taong bayan ay sinusuka sila. So, doon na lang siya sa taga-suporta daw nila. So, ilan lang kaya yon? So, tama yan, Paulo Fuentes. Wag mo nang idamay lahat. Ang mga na lang, supporters ninyo. Kasi pag sinabing taong bayan, although hindi siya lahat, ay majority, kumbaga. Pero hindi kaunti lang naman ang taga-suporta niyo. So, di pa rin yung matatawag na taong bayan. Anyway guys, patungkol pa dito sa sinabi niya na bagay ang tahanang pinakamasaya sa kanilang layunin. Ngayon lamang nila yan nasasabi para hindi sila mapahiya. Para may masabi lang, ka-legit Cards. Para hindi naman nakahiya-hiya, di ba ka-OG? O bagay naman okay lang, yun na yung aming pamagat. Kasi kung talagang yan ang gusto nilang pamagat, dahil angkop sa pagbibigay nila ng tulong at saya, hindi na nila pinagpilitan pa ang Itbulaga. Pero at the end of the day, until now, sila po ay umaapila pa rin at gustong bawiin ang titulong Itbulaga. Oo nga, ando na tayo. Hindi na nila ginagamit ang titulo. Pero patuloy silang umaapila. Umaasa na bumaliktad ang desisyon ng korte, umaasa na maibalik sa kanila ang Itbulaga. So kung okay and goods na kayo dyan sa tahanang pinakamasaya, kasi bagay sa inyo, di yan na lamang ang inyo. At least ang TVJ very open noon pa man na pansamantala lamang po ang EAT. Dahil ang tunay naming pamagat ay yung alam nyo na pamagat namin. So, malinaw na talagang ang mas gusto pa rin talaga ng TVJ ay Itbulaga. Kayo, nilinaw nyo ngayon na bagay sa amin ito. Kasi yun naman talaga ang layunin ninyo. Huwag nyo na bawiin yung Itbulaga dahil wala naman kayong babawiin at the first place dahil hindi naman talaga yan inyo. Si Joey De Leon ang nag-create niyan. Kaya sila ang may karapatang gumamit ng titulong Itbulaga because Itbulaga is TVJ period. Samantala, sabi po dito, dahil 2024 at panibagong taon, for once, magbago na rin kayo ng kakanega. Huwag naman ganyan, magsuportahan na lang at the end of the day,
para rin naman ito sa lahat ng sa lipunan. Magkaisa para magbigay ng tuwa at saya at lalong-lalo ang paghahatid ng tulong. Ang mga shows na iyan, iisa lang naman ang objective nila, 'di ba? Ang makapagbigay o maghatid ng tulong, tuwa at saya. Kaya pwede ba? Utang na loob. Be positive na lang. Bring positive vibes. Lift each other up na lang. Kung wala kayong magandang sasabihin, tumahimik na lamang kayo para mas bagay po ito sa Tape Inc. Anyway, di kayo nakakatulong sa lipunan. Yung content nyo ba dahil ito sa paraan niyo para kumita? Paano kayo nakakatulog ng mahimbing sa gabi ng ganito? Ang pamamaraan nyo para kumita ay ang magpaka-nega. Ano po ba kayo? Mas naman hindi po nakakahimbing ng tulog. Yung ginagamit po ang poverty porn para kumita. Yun yung masasabi ko dito. Kadalasan po kasi ganyan poverty porn ang ginagawa. So, natatakpan yung gusto talaga or layunin dahil ipinapakita po yung pagbibigay ng tulong na at the end of the day, mas sila naman po yung nakikinabang. Hindi genuine ang pagbibigay ng tulong. So, about naman sa mag-suportahan na lamang ay parang lugi naman ata po ang legendary gods kung susuportahan ng Tape Inc. sa patuloy nilang pag-aapela. Susuportahan ang kanilang tahanang pinakamasaya. Sila din naman po ay meron pong mga defender na inaatake po talaga ang TVJ, hindi lang sa Itbulaga, kundi sa personal na buhay. Samantala, sabi naman dito ni Katro Panian, dapat kasi alisin na si Paulo, di kaya nanonood o nagbabasa ng comment ang Tape Inc., sinasayang lang nila pera nila. Kung noon pa inalis si Paulo, baka nakakabawi na sila. So, meron din nga pong impact itong si Paulo Fuentes. Well, anyway, kailangan din nila yung makapalang mukha. Ka-OG, no? Siguro, yun yung dahilan. At matapang at matibay. Si Yorme naman, ito talaga ang nakakabuhat ng kanilang programa kahit papaano. Yung mga vloggers nila, kita naman natin mga Eskonians. So, yun lang. Wala na pong iba. Pamparami at display lamang ka-OG at meron naman pong negative ang dala sa programa. Anyway, yun lang po muna ang update ko sa gabing ito, guys. Pa-comment lang po sa baba ng inyong salubing komento at reaksyon. Don't forget to click the subscribe button and notification bell then for more updates.